Nagsimula ang lahat noong 6 years old ako. Habang naglalaro ako sa labas sa aming farm sa California, nakilala ko ang isang batang lalaki. Siya ay isang karaniwang batang lalaki na nang aasar sa iyo at pagkatapos ay hahabulin ka at lalo pang aasarin. Pagkatapos ng unang pagkikita na iyon, kung saan ko siya kukulitin ng husto, ay nagpatuloy kami sa pagkikita sa isa't isa sa bakod ng aming farm. Iyon ay tumagal. Lagi kaming nagkikita sa bakod at lagi kaming magkasama. Sasabihin ko sa kanya lahat ng sikreto ko. Tahimik lang siyang nakikinig sa mga sasabihin ko. I found him easy to talk to and I can talk to him about everything. Sa school magkahiwalay kami ng mga kaibigan, pero pag uwi namin lagi naming pinag-uusapan ang mga nangyari sa school. Isang araw sinabi ko sa kanya na heartbroken ako, na may gusto akong lalaki pero hindi ako gusto. Inalo niya lang ako at sinabing magiging okay din ang lahat. Binigyan niya ako ng mga salita ng pampatibay loob at tinulungan akong makalimot sa kanya. Natuwa ako at naisip ko siya bilang isang tunay na kaibigan. Pero alam kong may iba sa kanya na nagustuhan ko. Naisip ko ito ng gabing iyon at naisip kong isang kaibigan lang ang nararamdaman ko. All through high school and even through graduation, lagi kaming magkasama, and of course, I thought of it as being friends. Pero alam ko, deep inside, iba talaga ang nararamdaman ko. Nung graduation night, kahit magkaiba kami ng date sa prom, gusto ko siyang makasama. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ang lahat, pumunta ako sa bahay niya at gusto kong sabihin sa kanya na gusto ko siyang makita. Well, that night was my big chance and all I did is just sit there with him, watching the stars and talking about what I will do and what he would do. Tumingin ako sa mga mata niya at pinakinggan siyang magsalita tungkol sa kung ano ang panaginip niya. Kung paano niya gustong magpakasal at manirahan. Sinabi niya kung paano niya gustong yumaman at matagumpay. Wala akong nagawa kundi sabihin sa kanya ang panaginip ko at yumakap sa tabi niya. Umuwi akong masakit dahil hindi ko sinabi sa kanya ang nararamdaman ko. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na mahal ko siya, pero sobra akong natakot. I let my feelings go and told myself na balang araw sasabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Buong college gusto kong sabihin sa kanya pero lagi siyang may kasama. Pagkatapos ng graduation, ay nakakuha siya ng trabaho sa New York. Masaya ako para sa kanya, pero at the same time, nalulungkot akong makita siyang umalis. Nalungkot din ako dahil hindi ko nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Pero hindi ko magawang ipaalam sa kanya ngayong aalis na siya para sa kanyang malaking trabaho. Kaya itinago ko na lang sa sarili ko at pinanood siyang sumakay sa eroplano. Umiyak ako habang yakap-yakap siya. Nararamdaman kong huling pagkakataon na ito na makita siya. Umuwi ako ng gabing iyon at umiyak ng umiyak. Nasasaktan ako na hindi ko nasabi sa kanya ang nasa loob ng puso ko. Nakakuha ako ng trabaho bilang isang sekretarya at pagkatapos ay nagtrabaho ako sa bilang computer analyst. Proud ako sa mga nagawa ko. Isang araw nakatanggap ako ng liham na may imbitasyon sa kasal. Sa kanya galing iyon, masaya at malungkot ako at the same time. Ngayon alam ko na hinding-hindi ko siya makakasama at magkaibigan lang talaga kami. Pupunta ako sa kasal sa susunod na buwan. Isa itong malaking okasyon, ang malaking kasalan sa simbahan at ang reception sa hotel. Nakilala ko ang kanyang nobya na malapit na niyang maging asawa at syempre masaya na naman ako nakita ko siyang muli. Na-in love ulit ako. Pero nagpigil ako para hindi masira ang dapat na pinakamasayang araw sa buhay niya ang kanyang kasal. Sinubukan kong magpakasaya noong gabing iyon, ngunit pinapatay ako nito sa loob. Nasasaktan akong makita siyang masaya, pero sinusubukan kong maging masaya para sa kanya. Pilit kong tinatakpan ang lungkot na nararamdaman ko. Pagkatapos ng kasal, ay umalis ako sa New York na pakiramdam ko ay tama ang ginawa ko. Hindi ko inaasahan na yakapin niya ako ng mahigpit at bumulong na lagi akong mag-iingat. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan, kitang-kita ko din na masaya siya nang mayakap ako. Baka pakiramdam ko lang dahil ako ang in love sa kanya. Umuwi akong malungkot. Wala na talaga akong pag-asa sa kaibigan ko. Sinubukan kong kalimutan ang mga nangyari sa New York. Kinailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. Sa paglipas ng mga taon, tuloy ang sulatan namin sa isa't isa. Update pa din kami sa mga nangyayari sa isa't isa. Sinabi din niyang na-miss na niya ang dati naming ginagawa kung gaano kami kasaya na nakaupo sa damuhan. Sa isang pagkakataon, hindi na siya sumulat sa akin. Nag-aalala na ako kung bakit ang tagal niyang hindi sumulat.
Naka-6 na sulat ako sa kanya pero walang sagot. Inisip ko na lang na wala na. Tapos na ang kahit kaibigan lang naming relasyon. Tuloy ang buhay ko. Hanggang isang araw nakakuha ako ng notice, isang maliit na papel na nakapagtong sa lamesa ko. Nakalagay sa sulat. Magkita tayo sa bakod kung saan tayo nag-uusap at nagtatawanan. Maraming taon na ang nakaraan. Pumunta ako at nakita ko siya doon. Masaya akong makita siya, pero broken-hearted at malungkot siya. Malaki din ang ipinayat niya. Nagyakapan kami hanggang sa hindi na kami makahinga. Then he told me about the divorce and why he didn't write for a long time. Umiyak siya hanggang sa halos maubos ang mga luha niya. Sa wakas, bumalik kami sa bahay at nagkwentuhan at nagtawanan tungkol sa mga pinagdaanan ko. Pero sa lahat ng ito, hindi ko masabi sa kanya ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging masaya siya at nakalimutan na niya ang lahat ng problema niya at ang hiwalayan nila ng asawa. Na-in-love na naman ako sa kanya. Nang dumating ang oras na umalis siya pabalik sa New York, pinuntahan ko siya at umiyak. Naiinis akong makita siyang umalis. Nangako siya na dadalawin niya ako tuwing makakapagbakasyon siya. Hindi ko na mahintay na dumating siya para makasama ulit. Palagi kaming masaya kapag magkasama kami. Pinanghawakan ko ang pangako niya na dalawin ako ng madalas. Naisip ko na baka busy siya. Naging buwan ang mga araw at nakalimutan ko na lang sa buong akala na masaya na siya sa buhay niya. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang abogado sa New York. Sinabi ng abogado na siya ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan papunta sa airport. At tumagal ng ganito katagal hanggang sa maayos ang lahat. Tinurog nito ang puso ko. Nagulat ako sa nangyari. Ngayon alam ko na kung bakit hindi siya dumating noong araw ng pangako niya. Again, broken-hearted ako. Umiyak ako ng gabing iyon, ang sakit sa puso. Nagtatanong kung bakit nangyari ito sa isang mabait na tulad niya. Inayos ko ang aking mga gamit at pumunta sa New York para sa pagbabasa ng kanyang last will. Nagtataka man kung bakit ako kasama, naisipan ko pa din pumunta para sa lalaking mahal ko. Siyempre, ang mga ari-arian ay ibinigay sa kanyang pamilya at sa kanyang dating asawa. Sa wakas ay nakita ko ulit ang asawa ng kaibigan ko. Simula noong huling pagkikita namin sa kasal. Kinausap ako ng asawa niya. Ipinaliwanag niya sa akin kung gaano kalungkot ang buhay ng kaibigan ko pagkatapos ng kanilang kasal. Palagi siyang hindi masaya. She would always try everything but she can't get him happy, as he was that night at their wedding. Noong binasa ang testamento, ang isang bagay na ibinigay sa akin ay isang diary. Umiyak ako nang ibigay ito sa akin ng abogado. Hindi ko ito binasa sa harap ng asawa niya. Tinitigan ako ng asawa niya, niyakap at sinabing, "Mahal na mahal ka ng kaibigan mo. Hindi ko siya naagaw sa'yo." Pareho kaming umiyak. Habang ako ay nasa eroplano, naalala ko ang masasayang pagkakataon na magkasama kami. Sinimulan kong basahin ang diary kung ano ang nakasulat. Nagsimula ang diary ay sa araw na una kaming nagkita. Isang batang lalaki na naglalaro sa bakod ng aming farm. Napaiyak ako habang binabasa ang bawat talata ng diary. Ang diary ay nagkuwento tungkol sa kanya na nalaman niyang mahal na mahal niya ako ay noong na broken-hearted ako. At sa kanya ako nagkwento. Pero natatakot siyang sabihin sa akin ang nararamdaman niya. Kaya naman tahimik lang siya at gustong makinig sa akin. Sinabi nito kung paano niya gustong sabihin sa akin ng maraming beses, ngunit natatakot siyang magsabi ng kanyang nararamdaman. Napaiyak ako dahil ganun-ganun din ako. Ilang beses kong plinano na sabihin sa kanya. Nakasulat din sa diary nang pumunta siya sa New York at umibig sa iba. Hindi daw mabayaran ang kanyang tuwa nang pumunta ako sa kanyang kasal. Nakita niya akong muli. Habang sumasayaw kami sa gitna, ang nasa isip niya ay kasal naming dalawa. Pinilit niyang mahalin ang kanyang asawa, pero taon ang lumipas hanggang sa hindi na niya kinaya. Napakabait ng asawa niya para lokohin. Hanggang sa hiningi niya ang kanyang kalayaan, nag-divorce sila. 2 araw lamang pagkatapos ng kanyang divorce, ay bumalik siya at dinalaw ako. Iyon ang araw na nakakuha ako ng note sa table ko na magkikita kami, same spot kung saan kami madalas magtambay noon. Nakasulat din dito na mula nang magkalayo kami,
ay tanging sulat ko ang naging buhay niya. Napaluha na lamang ako. Ang huling sulat sa diary ay, ang araw na namatay siya. Ang sulat ay, ngayon ay sasabihin ko sa kaibigan ko na mahal ko siya. Ito ang araw na nadisgrasya ang mahal na mahal kong kaibigan. Ang araw na sa wakas ay malalaman ko na sana kung ano talaga ang nasa puso niya. Kung mahal mo ang isang tao, huwag mong hintayin ang bukas para sabihin. Baka hindi na, darating ang bukas. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.